gagawin panghakbang ng Department of Health dito. Nasa linya spokesperson si ASEC Albert Domingo. ASEC Domingo, magandang umaga po. Welcome back sa Double Wang, sa Double B. Good morning po. Good morning, magandang umaga, Weng and Weng. Magandang umaga sa mga kapusong nakikinig at nanonood. Oo, masarap yung ganyong pakiramdam, no? Wala kang karamdaman, walang inaalala, Oo. pero malungkot man, marami tayong mga kababayan, may sakit, leptospirosis pa. May mga nakita nga ako, yung mga nagdadialysis na. Meron. Umaabot sa Oo, ganon, yun yung ASEC? severe leptospirosis. Tama po, ASEC? Opo, ito na nga po yung sinasabi natin. No? Siyempre gusto ko natin maging sensitibo sa ating po mga kababayan, mga pasyente. Pero para po dun sa mga wala pa dun sa ospital, ito po yung sinasabi natin sa Department of Health na kapag nagkaroon po ng baha at tayo po ay napalusong o nadikit dun sa tubig baha, tapos mga 1 to 2 weeks later wala tayong ginawa, kahit wala po tayong naramdaman sa simula ay darating po yung lagnat, pananakit ng katawan. At yung nakikita nga po natin ngayon, kaya po sila nasa ospital, yan po yung leptospirosis na tinatawag na severe. Bakit po? Tinatamaan yung kanilang bato, yung kidneys. Meron po tayong mga nakikita na tinatamaan yung baga, yung lungs. Hindi ko naman nakikita pa yung datos pero maaari rin po kasing tamaan yung utak na nagkakaroon rin po sa ating brain. Opo. Pero sa ngayon, ASEC, ano ang datos natin? Nakahapon, di ba, nasa 1,200 yata tayo? Ngayon po, Kung tinignan po natin, hindi pa kami nag-update ng summary. Makukuha ko po yan in a few hours po this morning. Yung pa rin ho yung datos natin. Ang pwede ko hong sigurong sabihin na nakaugnay rin doon sa nabigay nating datos, yung mga ospital nationwide, yung sasabihin ko, Ms. Weng, hindi ko alam kung ano yung status ng ER nila. Opo. Pero ito yung listahan ng mga leptospirosis, yung mga mararaming kaso. Opo. In descending order mula sa pinakamarami, papunta doon sa pinakakonti, ito, isa-isayin ko, no? Yung East Avenue Medical Center, San Lazaro Hospital, National Kidney and Transplant Institute, Santa Ana Hospital, ang ating Ospital ng Maynila Medical Center, Quezon City General Hospital, Amang Rodriguez Memorial Medical Center, J.B. Lingad Memorial General Hospital, Ilocos Training and Regional Medical Center, Dr. Jose N. Rodriguez or Yuntala Memorial Hospital, saka yung Tondo Medical Center. Bakit ko sinabi yan? Mapapansin nyo na marami yung listahan pero hindi naman ho lahat yan ay nagdeklara ng overloaded or ng overcapacity. Kasi meron pong mekanismo yung mga ospital, tulad ng NKTI, meron mo silang nirelease kagabi, mamamonitor nyo po yan, no, na hindi sila tumatanggi at handa silang tumanggap kung kakailanganin ay paparamihin nila yung mga kama. Naway wag naman po sana dumating sa punto na yon pero ready ho sila. Okay, ASEC, ganito. Dati, nung nagkaroon tayo ng pandemic, meron tayong centralized number na pwedeng tawagan ng kahit sino nating makakababayan na nangangailangan to determine kung saan ospital ang puno at o mag-accommodate sa kanila o hindi. So, ngayon po ba, dahil dumarami yung ospital na nandun ang sitwasyon, meron ba tayong pwedeng tawagan na magtatanong ako, kung halimbawa may nararamdaman ako, na anong ospital ako pwedeng magpa-confine? Yes po, Ms. Weng. Sa katunayan, yan po yung bibigay ko yung mga numero, no, para Opo. sa mga nasa Metro Manila, kung saan pinakamarami ko sa Metro Manila kasi ito po yung dalawang numero. Opo. 0956-175-3710 o kaya 0920-251-1800. Yung pong dalawang numero na yan, nakaugnay po yan dun sa ating Metro Manila Center for Health Development. Yun pong regional office ng DOH sa Metro Manila. At sila po yung gumagalaw kasi yung mga numero. Minsan bumabawas, minsan dumadagdag. So, imbis ho na makita ng mga ambulansyo na paikot-ikot sila, tawagan mo po ninyo muna para malaman natin. O tsaka para yung hindi, darating ka doon puno, hindi ka ma-accommodate na. So, lilipat ka na naman ibang ospital. Mas maganda pong alam ninyo kung aling ospital, yung malapit sa inyo na pwedeng agad mag-accommodate sa inyo, hindi ba, ASEC? Tama yun, Ms. Weng. Sa katunayan, kagabi lamang dahil everyday minomonitor na nga namin to at pinag-uusapan namin sa aming mga Viber sa mga channel namin, no? Parang may nakuha kami mga reports na may mga litrato na sasabihin ko baka pumunta doon yung mga pasyente, which is okay yun. Amang Rodriguez sa Marikina, ang ganda nung picture, sabi namin, bakit bakante? Merong mga kama na malilinis, naka-standby, sabi nila, Dok, wala pong pumupunta, nag-aantay nga kami. So, ang napansin nga namin ho kasi, nagkakaroon ng preference. And
okay naman po yun na may preference tayo kasi ano ba yung mga tatawagin kong brand name? Opo. Bakit brand name? Kasi pag lepto, iisipin mo, bato, kidney. Opo. Di punta tayo sa National Kidney and Transplant Opo. Institute. Mm-mm. O kaya magaling, syempre doon ako nag-graduate. So, magaling na hospital sa UP Philippine General Hospital. So pupunta sa UP. Sabi nga ng mga kasamahan namin sa UP, sabi ng mga kasamahan natin sa NKTI, sila naman kami ang ospital na kayang gumawa nito. Meron po sa paligid. At Opo, sa so lahat lahat- naman ng DOH hospitals ay very capable na Lahat- mag-treat ng lahat- ganitong klase ng sakit, di ba? May capacity, pati yung dialysis kung kailangan, di ba, ASEC? Yes, tama yan, Miss Weng. Actually, saka yung dialysis, meron ho kasing dalawang mode yan. Merong yung hemodialysis, yun yung classic na nakikita natin, may makina, yung dugo tumatakbo. At meron pong peritoneal dialysis. Yung peritoneal dialysis, may kinakabit po sa tiyan, tapos may liquid dong papasok at lalabas, nakukuha rin po yung kailangang ilabas na tubig. So kaya pong gawin yun ng lahat ng mga DOH hospitals. Ito bang kaso tumataas na? Nakaka-alarma na ba ang pagtaas nito? Kasi umabot na nakailan na ho tayo ngayong taon pa lamang. Is it an alarming So, na bilang na ngayong taon? Actually, Sir Weng, magandang tanong yan, no? Kasi kinukumpara namin sa parehong panahon nung nakaraang taon. Di ba, ngayon po si Crising yung nagsimula. At syempre may halong habagat, punta kay Dante, kay Emong, CDE. Na-realize namin nung ganitong panahon rin, July 2024, kung maalala niyo po si Karina, yan, nung last year, ang pangalan ng bagyo, si Karina, at ganito rin. Now, ang sasabihin ko is, mas mataas yung numero nung nakaraang taon comparatively, pero hindi ho natin sinasabi maging kampante. Ang warning po namin is, noon pong July 26, no, nung weekend na yun, naalala ko yun, Sabado yun eh, yun yung kakaronda lang namin eh. Counting from that, up to today, naka 1 week pa lang tayo more or less. Remember po, ang incubation period ng leptospirosis is 1 to 2 weeks. So, maaari pa hong tumaas yung numero. Yun ho ang sinasabi ko, Sir Weng. Alright. Observe muna tayo. Sana Oo. hindi na rin tumaas. Oo Okay. nga. Nako, Sana hindi na. Ay, Sana. by the way, Opo. kung pwede kong isingit, no, para wag tumaas sa lahat po ng mga napalusong sa baha, hindi pa ho huli ang lahat. Kahit lumampas na kayo ng 1 o 2 araw, kung may nararamdaman po na lagnat o kaya na pananakit ng kalamnan, wag niyo na hong antayin na mamula or manilaw yung mata o mawalan ng ihi. Pumunta na po sa doktor kasi pwede ho kayong simulan sa antibiotic nang hindi ina-admit sa ospital. Ayun. Alright, Okay. malinaw. Protection na. Salamat. Ako, ASEC, maraming salamat Thank you. po sa oras at mga paalala sa walang sawang pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Thank you po. You're always welcome, Double Weng. Magandang umaga. Good morning. Thank you po, ASEC Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health. Mga kapuso. Hilingan, walang pinopro